Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba magsulat or gumawa ng napakagandang speech. Malamang kaya ka napunta sa video na ito ay dahil estudyante ka at inuutusan ka ng teacher mo or pinapagawan ka ng teacher mo ng speech na i-deliver mo sa harap ng mga kaklase mo. Kung hindi ka man estudyante, malamang isa ka sa mga leader or isa ka sa mga may mataas na katungkulan sa lugar nyo at kailangan mong mag-deliver ng speech sa harap ng mga tao. At kung ganun nga, makakatulong sa iyo itong video na ito dahil sa video na ito, bibigyan kita ng mga ilang tips para mas maging maganda yung speech na gagawin mo. Hindi ka lang basta mag-deliver ng speech sa mga tao. Okay, simulan na natin. Isa sa mga dapat mong gawin para mas maging maganda yung speech mo, umisip ka ng maganda or relatable na topic. Kailangan yung topic na gagawan mo ng speech ay yung makaka-relate talaga yung karamihan sa mga makikinig sa'yo. Isa sa mga topic na may sasuggest ko sa'yo ay yung mga topic na kung saan merong problema na kailangang gawan ng solusyon. Kung ano man yung problema na madalas pinag-uusapan sa oras na ito or madalas pinag-uusapan dyan sa lugar nyo, yun yung gawan mo ng speech. Bukod sa mga problema na kailangang gawan ng solusyon, pwede ka ring mag-isip ng mga topic na madalas pinagtatalunan ng lahat. Ano ba yung mga topic na madalas pinag-aawayan or pinagtatalunan ng marami? Gawing legal ang abortion, gawing legal yung death penalty, pamamalo sa bata versus gentle parenting, pagno-normalize ng pagsosuot ng mga babae ng revealing clothes. Yan yung mga topic na palaging pinag-aawayan ng marami. Pero hindi lang yun yung mga topic na madalas pinag-aawayan or pinagtatalunan ng marami. Marami pang topic. Depende sa madalas nyong pinag-uusapan sa oras na yan. Or depende sa panahon ngayon at depende din sa lugar nyo. Ano naman yung mga topic na kailangang gawan ng solusyon? Isa sa mga halimbawa nito ay yung pambabastos ng mga estudyante or ng mga magulang sa mga teacher sa panahon ngayon. Paano matigil yung bullying, paano mabawasan yung paggamit ng mga bata ng gadgets. Basta depende sa lugar nyo, depende sa panahon nyo ngayon, gawan mo ng speech yung magandang topic na sa tingin mong makaka-relate at makakatulong sa marami. Next tip sa paggawa ng magandang speech, maglatag ng reasons and solutions. Kung ang napili mong topic ay yung topic na madalas pinagtatalunan ng marami, sa pagitan ng pro versus against, pipili ka ng isang side at yun yung gagawan mo ng mga dahilan. Pili ka lang ng isang side kung pinapaboran mo ba or tinututulan mo. Kung ang napili mo naman ay yung topic na kung saan merong problema na gagawa ng solusyon, dito mo na ilalatag yung mga solusyon na naiisip mo. Sa paglalatag ng mga sapat na dahilan at sa paglalatag ng mga magagandang solusyon, diyan iikot yung buong speech mo. Siyempre, kung pinapaboran mo or tinututulan mo yung isang bagay, ilalatag mo yung mga dahilan at siguraduhin mo na yung mga dahilan mo ay talagang pinag-isipan naman talaga. Hindi yung basta may dahilan ka lang para makagawa ng speech. Kapag ganyan, pwede kang tawanan ng audience mo. Pwede ring tumaas yung kilay nila habang nakikinig sa'yo. Kaya kung ano man yung dahilan mo or kung ano man yung mga dahilan mo, siguraduhin mo na may punto talaga. Halimbawa, ang topic mo ay death penalty at tinututulan mo yan. So kung tinututulan mo yan, bilang speaker, responsibilidad mo na ilatag yung mga dahilan mo kung bakit mo tinututulan yung death penalty. Ganon din sa pagbibigay ng mga solusyon. Dapat yung mga solusyon na naiisip mo ay talagang pinag-isipan mo talaga. Pwede kang magtanong-tanong sa iba, sa mga taong may pinag-aralan talaga, at pwede ka ring mag-research para maiwasan natin dito na magmukhang trash yung speech mo. Next tip, sa pagbuo ng magandang speech, gumawa ng mga interesting questions. Siyempre, kapag magsasalita ka na sa harap ng maraming tao, hindi naman maganda kung magpuproceed ka kagad dun sa main topic mo. Dapat, painitin mo muna sila. Gumawa ka ng diskarte kung paano mo sila gagawing interesado sa speech mo. At ang isa sa mga the best na dapat mong gawin ay yung pagtatanong. Halimbawa, ang topic mo, bullying. Pwede mong itanong na, nakaranas ka ba na minsan ayaw mong pumasok sa klase dahil sa takot
sa isang tao. Meron ka bang kaibigan or kamag-anak na napapadalas ang pag-iyak dahil merong taong nanlalait sa kanya? Naranasan mo na bang pagtawanan ng maraming tao dahil sa kagagawan ng isang tao? Sa ganyang paraan, mapapaisip yung mga tao na magandang pag-usapan to dahil yung tinatanong niya, naranasan ko mismo. Nagkakaroon na sila ng interes sa topic mo dahil sinimulan mo sila sa pagtatanong. Mas maganda yung ganyan kesa tatayo ka sa harap ng maraming tao tapos ang simula mo, magandang araw sa inyo, ang topic natin ngayon ay bullying. Kapag ganyan, maaaring mawalan sila ng interes kasi hindi mo ginamitan ng pampainit. Hindi mo sila binigyan ng tulay papunta sa main topic mo. Instead, dumiretso ka kagad. Next tip sa pagbuo ng magandang speech, storytelling experience. Pwede kang magkwento sa kanila ng totoong naranasan ng isang tao. Pwede kang magkwento sa kanila ng mismong naranasan mo. Dahil yung mga tao, mahilig sa chismis yan. Gustong-gusto nilang pinag-uusapan yung struggle or hindi magandang experience ng isang tao. Bukod pa dyan, gustong-gusto nilang nai-inspire. Interesado silang malaman kung ano ba yung mga ginawang hakbang ng isang tao para makabangon sa hindi magandang naranasan niya. Kaya sa speech mo, hindi ka lang basta-basta magsasabi ng nararamdaman mo. Hindi ka lang basta-basta magsasabi ng saloobin mo. Dapat, kinukwentohan mo rin sila. Yung storytelling kasi, or pagkukwento, isa yan sa mga tumutulong para mas maging kapanay-paniwala yung main point ng speech mo. Para makasingit ka ng storytelling sa speech mo, pwede kang magtanong-tanong sa ibang tao tungkol sa naranasan nila. Pwede ka ring mag-research sa internet para makakita ka ng mga tao na nakaranas ng ganito, nakaranas ng ganyan. Yan yung pwede mong isingit sa speech mo bilang istorya na magbibigay interes sa mga makikinig sa'yo. Next tip para mas maging maganda yung speech mo, gawin mong conversational. Dapat kapag magsasalita ka sa harap ng maraming tao, iparating mo sa kanila na para ka lang nakikipag-usap sa kanila ng one-on-one. Dapat yung para lang kayong nagkukwentuhan. Kasi kung ang gagamitin mong mga salita sa speech mo ay masyadong formal, para lang silang nagbabasa kung ganun. Parang nakikinig lang sila ng taong nagbabasa ng essay. Kapag ganyan, posibleng antukin yung audience mo at mawalan sila ng interes sa speech mo. Pero hindi ko sinasabi dito na idodog show mo na yung speech mo yung gagamit ka ng mga pangkanal na salita para lang makarelate yung audience mo. Hindi ganon. Basta iparating mo lang sa audience mo na parang nakikipag-usap ka lang ng maayos. Yung parang katabi mo lang sila. Isa sa mga pwede mong gawin para gawing conversational yung speech mo ay yung i-involve yung audience mo. Halimbawa, instead na sabihin mo na kapag ang isang tao nakaranas na ipahiya ng teacher niya sa harap ng maraming tao, makakaramdam siya ng sakit. Instead na ganon, pwede mong sabihin, ikaw, kung makakaranas ka na ipahiya ng teacher mo sa harap ng maraming tao, anong mararamdaman mo? Hindi ba't masasaktan ka rin? Pwedeng ganon, di ba? Basta i-involve mo yung audience mo para makarelate naman sila sa speech mo. Next tip sa pagbuo ng magandang speech, maglagay ka ng humor. Maglagay ka or magsulat ng pick-up lines, hugot lines, mga jokes, mga ganyan-ganyan. Parang ginagawa ni Miriam Defensor Santiago. Mas magiging interesado kasi yung audience mo niyan kung bukod sa may natututuhan na nga sila, natatawa pa sila. Pwede ka ring magsingit ng mga konting sarcasm or yung mga linya or mga sentence na nagte-trending sa Facebook, sa social media. Kasi may mga celebrity or artista na nagte-trending dahil sa mga iconic lines nila, di ba? Pwede mong gamitin yun. Pwede mong isingit yun para i-relate dun sa speech mo. Isa sa mga halimbawa ng mga iconic lines or linya ng celebrity na nag-trending ay yung kay Bato de la Rosa. Yung sabi niyang, kapag hindi ako pumapasok, hinahanap niyo ako. Ngayong pumasok ako, nagtatanong kayo kung ba't pumasok ako. Yung ganun, di ba? Yung mga aray ko, sana all, alam mo ha, basta magsingit ka or magsulat ng humor sa speech mo para mas maging kaakit-akit yan. Napakalaking advantage mo nito kung komedyante ka, kung magaling kang magpatawa. Kasi kung magaling ka talagang magpatawa at dyan ka nakilala ng mga tao sa paligid mo, bakit hindi mo gamitin yan para isingit dun sa speech mo?
Pero kung hindi ka namang ganong klase ng tao, mas maganda na wag mo nang ipilit. Kasi marami ka pa namang paraan na pwedeng gawin para mas maging interesting yung speech mo. At yun yung mga bagay na dapat mong gawin na nasa video na ito para makagawa ng magandang speech. Natuwa ka ba sa video natin ngayon, kaibigan? May natutuhan ka naman ba? Kung oo ang sagot mo, like mo naman. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, mag-subscribe ka na dahil marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa public speaking tips. Bago magtapos ang video na ito, gusto mo bang malaman kung ano yung mga dapat gawin para mas lumakas yung loob natin kapag magsasalita sa harap ng maraming tao? Kung oo, click mo lang yung thumbnail na lalabas sa end screen ng video na ito. Nandyan lang yan. Pagka-click mo, mapapanood mo na.